Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya na nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ating pong pag-uusapan ngayon ay ang pinagkakaguluhan na pinagpipilitan namang takpan na isang napakalaking iskandalong usapin o issue. At siyan po yung Chacha. Ano po yung Chacha? Yan po ay hindi sayaw. Ang ibig po sabihin niyan, shortcut o pinaiksing salita ng ibig sabihin ay charter change. Ano po yung charter? Yan pong ibig sabihin ng charter ay saligang batas, pinaka-importante at pinaka-ugat, pinakahaligi ng lahat ng batas sa buong bansa. Yan po ang diwa ng ating soberenya, yan po ang haligi ng ating kalayaan at demokrasya. Charter. Yan pong saligang batas. Bakit po sinasabing itong charter change? Ito po sinasabing charter change ay pagbabago ng buong saligang batas natin. Yung sinasabi po nilang economic provision kinakailang baguhin, malabo po yan sapagkat muli yung mga taga-tahol ng kung sino man may pakana itong charter change ay binubudol-budol na naman tayo, niloloko tayo. Anong economic provision ang nais nilang palitan? Yung nakikita ko po sa saligang batas natin, mga economic provision dyan ay nandyan yung 60-40 ownership ng korporasyon. Ano pong ibig sabihin yan? Na pag ikaw ay Pilipino, ang iyong kapartner ay dayuhan, ang parte ng dayuhan ay 40% lamang, samantalang ang parte o participation o pamumuhunan ng lokal o ng Pilipino ay 60%. Yan po yung mga economic provision. Ano pa po? Yung pong karapatan ng mga dayuhan na magbayari ng lupain o mga real estate properties sa Pilipinas. Pinagbabawal po yan ng ating pong dating saligang batas o yung pong umiiral ngayon na saligang batas ng 1987 at maging 1973 martial law, saligang batas o constitution, pinagbabawal po na masyadong malaki ang magiging parte ng mga dayuhan sa ating pong ekonomiya. Yung niloloko po tayo ng ating mga leaders, hindi tayo pinagtatanggol, hindi sinasabi sa atin na hindi charter, hindi economic provision lamang ang babaguhin. Alam po ninyo, ang Amerika, napaka-advanced na bansa po yan, napakatibay ng kanilang demokrasya, katunayan ng kanilang national anthem, parati nilang pinagmamalaki, home of the land of the free, home of the brave. Ano pong ibig sabihin yan? Bansa ng mga malalaya at tahanan ng mga matatapang, brave, mga malalakas sa mga loob, matitibay ang mga dibdib. Pinagmamalaki po nila yan. Pero sila po talaga ay abanse sa edukasyon. Hindi po natin makikakailayan. At tayo na mga Pilipino na nag-aaral po ng English, kaya po tayo tinuruan ng mga Amerikano mag-English, ay sapagkat nais nila tayong ipagpatuloy na maging atsoy nila, maging alipin nila, at ultimong kanilang batas ay dapat ibababa o igagaya natin ang kanilang batas, ang ating batas sa kanila para po tayong nangungopya sa mga examination. Ganun pa man, lahat ng advantages na nakakabuti para sa kanila ay nakukuha nila sa pamamagitan ng pagiging colonize o pagiging alipin o pagiging nasakop ng bansang Amerika. Ganun pa man, sumasaludo po tayo sa kanila sapagkat ang kanila pong sense of honesty, yung po bang kanilang kultura na dapat matapat ka, dapat hindi ka magnanakaw, dapat hindi ka sinungaling, dapat hindi ka corrupt, dapat ikaw ay diretso makipag-usap,
ganyan po ang mga karakteristik ng mga Amerikano. At tayo mga Pilipino, pinapayagan po natin na maging salaula ang ating kultura sapagkat hindi po tayo lumalaban. Bakit? Pag tayo po ay nakatalikod, ang tawag sa atin ay mga gunggong at mga duwag na mga Pilipino yan. Hindi ko po naman malabanan niya pag sinabing duwag sapagkat 300 taon tayong inalipin bago nagkaroon ng Andres Bonifacio. Anim na taon tayong ginagago ni Duterte. Abay, wala po tayong kibo. Pinapalakpakan pa. Minura ang Diyos. Pinapalakpakan siya ng mga maka-Diyos ng mga Kristiyano. Hindi po mapalakpak ang Muslim, ang kaibigan, pag binababoy ni Duterte ang puong may kapal. Kahit na si Kristo na hindi kinikilala ng Muslim bilang Diyos, kinikilala po siya bilang Misaya o Propeta o Sugo ng Diyos. Ngayon, ano po ang ating pong pagkakaiba? Ngayon, ito po ang saligang batas. Niloloko tayo ng ating mga leaders o mga tagapagsalita o tagatahol ng kung sino man nagsusulo niyan. Walang umaangal. Umaangal po tayo. Ano? Yung economic provision na yan. Mga sinungaling ng mga congressman ito, nakakagigil. Hindi po economic provision ang habol po nila dyan. Una, nandyan po yung anti-dynasty provision ng saligang batas. Ano po ibig sabihin ng anti-dynasty? Na pinagbabawalan na ganyan maging kultura sa ating politika na pag ikaw ay nanalo bilang binay ng Makati, halimbawa, asawa mo, binay, yan ang papalit sa iyo. Pagka natapos ang termino mo ng asawa mo, anak mo, ngayong kapatid ng anak mo, si Abigail, ganyan po sa buong Pilipinas, dynasty po yan. Na parang sila na lamang, tayo na lamang ang makikinabang sa pagnanakaw sa gobyerno. Mali po yan, walang check and balance. Yung anti-dynasty ay napaka-epektibo sanang clause o provision ng saligang batas. Bakit po hindi pinapatupad? Sapagkat ayaw ng mga congressman na magkaroon ng batas na nagsasabing hanggang sa ikalawang kamag-anak, hanggang ikatlong kamag-anak ay hindi ka pwedeng tumakbo. Wala po silang paninindigan o honesty o makatotohanan na o matapat na paglilingkod sa kanilang mga pwesto sapagkat ang pinagtatanggol nila ay ang kanilang mga sarili interes. Ganyan din ang mga Estrada, ganyan ang mga Marcos, ganyan lahat ng mga malalaking political dynasty sa Pilipinas. Pag ikaw ay naging asawa ng isang politiko, asahan mo. Pag natapos ang iyong termino, asawa mo naman ang papalit sa iyo. Habang hindi po natin pinapalitan yung kultura na yan, wala nang pag-asa itong bansang ito. Ngayon, sa saligang batas, mga kaibigan, pinagtitibay nila lalo o pagtitibay nila lalo yung practice ng dynasty. Sapagkat sila po nakikinabang dyan eh. Ngayon, katanungan, bakit congressman ang gagawa ng ating saligang batas? Mas maalam ba yan sa mga eksperto? Karamihan niya mga ungas na kaya nanalo yan dahil sa pandalaya, kaya nanalo yan sapagkat hawak nila ang isang buong barangay, ang isang buong bansa, ang isang buong bayan, at ganyan nangyayari sa buong bansa. Ngayon mga kaibigan, dapat tutulan na natin ngayon pa lamang itong saligang batas na pinipara at 100% pinagbotohan ng mga ungas na mga congressman. At sasampu lamang yung sinasabi nilang leftist, Makabayan Black. Abay, kung Makabayan Black ay nag-iisip, kung Makabayan Black ay para mga bayani, dapat maraming makabayan na congressman. Bakit sasampu? Sapagkat ang Pilipino ay hindi po ganyang katapang. Hindi ganyan manindigan. Nakakahiya. Akalain po ninyo, 10.
230 in favor na palitan ng buong saligang batas. Dapat yan, kung meron ayaw sa isang provision, alam sa Amerika, merong provision na ginawang dahilan ng Civil War, yung provision tungkol sa mga alipin. Ang gusto ni Abraham Lincoln, sila ay pakawalan na, bigyan ng kalayaan. Yung mga nakikinabang naman sa mga alipin na siyang nagpayaman sa Amerika, ayaw nilang pakawalan. Abay, nagkaroon po ng Civil War. Yung gustong ng pagbabago at gusto yung magpayaman. Naggera po yan. Nagkaroon ngayon ng Constitutional Convention at ang kanilang lamang pinagdidibatihan ay iisang probisyon tungkol sa slavery. Tayo, papalitan buong saligang batas? Panluloko yan. Parang tingin sa mga Pilipino yung mga ugok. Pilipino ay tanga. Ang Pilipino ay walang lalaban, walang aangal. Kinakailangan hakutin pa para mag-rally, bayaran pa. Magmimistula pa mga bayaran, mga nagrarally. Abay, dapat manindigan po tayo. Halimbawa, Amerika uli, yung pong Fifth Amendment, yan ay pinagdebatihan matagal. Ano po yan? Yan po yung Miranda Law. Ano po yung Miranda Law? Na ikaw ay mayroong karapatan manahimik pag ikaw ay hinuhuli ng may kapangyarihan sapagkat lahat ng sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo. Miranda Law, the right to be silent. Isa lamang, yung provision na yan, pinagdebatihan ng mga matagal na panahon. Sa atin, ilang buwan lamang, buong saligang batas pagdidebatihan sa panahon na tayo sinasakop ng mga inchik, saka tayo magkakaroon ng charter change, mga traidor, o yung mga gusto magdemanda, hinahamon ko kayo. Traidor, yung mga nagsusulong ng charter change. Traidor, lahat ng Pilipinong tumatahimik laban dyan sa China. Kaya nga po, tayo ay nananawagan sapagkat hindi po tayo naniniwala na lahat ng Pilipino ay traidor. Yung mga hindi traidor, manindigan po tayo. Akin pong binubuo sa buong Pilipinas ngayon ang koalisyon kontra China. KKT. May kapangalan po kami dating KKT, yung pong kilusan kontra China. Kaibigan po natin yan. Itong koalisyon, pinapalawak po natin na kahit na ikaw ay sundalo, kahit ikaw ay security guard, kahit na ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, pwede kang sumali, pumanig, at ikaw ay hindi bibintangan na makakaliwa. At kung magiging makakaliwa tayo dahil sa paglaban sa inchik, maging makakaliwa tayo. Ngayon, paano po natin bubuin yan? Ako po ngayon ay nasa Palawan. Para buuin ko dito sa Puerto Princesa, ito pong mga mangingisda dito. At amin pong pangungunahan ang pangingisda doon po sa Yumin Shoal. Sapagkat atin yan. Pag ang Navy natin ay kakampi pa sa inchik sa tayong babawalan, abay, meron na po tayong dahilan para mag-aklas laban sa gobyerno ito. Pag tayo po ay nananahimik at patuloy na pinoprotektahan ng gobyerno ang pananakop na ito ng inchik, wala po tayong pag-asa pag hindi po tayo lumaban. Lumaban ka, bayan ko. Tayo po ang magsisimula ng pagpapalawig ng koalisyon kontra China. Koalisyon po ito. Yung mga gusto pong sumari, ito ang ating telephone number. 0962. Tandaan po ninyo yan, 0962. Bakit po 62 yan?
Yan po ang aking puntaas. Yan po ang aking tangkad, 6'2". Dati 6'2 and a half tayo. Medyo sa kayuyo ko sa tricycle, umiksi po tayo. Mga kaibigan, 0962-924-3527. Ulitin ko po. 0962-924-3527. Mag-text naman po kayo sa akin at ganoon rin po yung mga nagtatanong paano raw po sila makakabili ito ating pong libro. Itong libro ko na ito, nung panahon ni Duterte ko nilabas to, 2018, nandyan po yung mga affidavit ng mga pinapatay o nautusan pumatay. Inutusan ni Duterte, binayaran ng pera, andito po ang affidavit niya. At yan ay pwede po ninyong maripasok pagbaba po nitong ICC. Yung ICC warrant of arrest, wala pong ligtas dyan si Duterte. Talagang bababa yan, lalabas yan. Ngayon mga kaibigan, sapagkat bubuhayin po natin ang ating pong papalawakin natin, ang ating pong koalisyon. Papalawakin ko rin po ito ating pong programa. Magbabalik po tayo doon sa iniwang programa ni kasamang Percy Lapid. Itong April 1st, mga kaibigan, mabubuhay na muli yan pong Lapid Fire at ng Kawalan Demokrasya pinagsanib. Yun lang, wala na yung partner ko. Pinatay na. At hanggang ngayon, walang katarungan. Mga kaibigan, yung mga gustong bumili, tumawag lamang po kayo sa akin. Ipapadala po natin to sa pamamagitan po ng Lazada, LBC, o kaya kung anumang paraan upang makarating sa inyo. Doon na po natin pag-usapan ang presyo nito. At doon na po natin pag-usapan kung paano makakarating sa inyo at lalagyan ko po ng pirma dito na nakadedicate sa inyo pag kayo po ay tumawag at sinabi nyo inyong pangalan, lalo tigit pa kayo sasali sa koalisyon kontra China. Sama-sama po tayo. Papalawigin natin ang ating lakas. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell. At yung po mga nais na tumulong, magsuporta, hindi po pera hinihingi natin sa inyo. Support, moral support. Pakikalabit po yung inyong barkada, sabi nyo, suportahan natin si Kawaldi sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like. I-like po natin, lalo kung nagagalit, gumagandang lalaki lalo. Ilalike lang natin yun. Yun po ang kasunduan natin, magkakasama po tayo sa isang laban. Laban para sa bayan. Ako po si Waldy Carbonell, Kawal ng Demokrasya, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.